Ang pagpasa ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay isang makapangyarihang pahayag na ang Pilipinas ay hindi susuko sa kanyang karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Mahalaga ang mga batas na ito dahil pinapalakas nito ang posisyon ng bansa sa international stage, lalo na laban sa mga pag-aangkin ng China na labag sa international law. Sa kabila ng protesta ng Beijing, ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magpapadala ang Pilipinas sa pang-aabuso at patuloy na ipaglalaban ang ating teritoryo. Ngunit sa kabila ng mga papuri sa mga bagong batas na ito, hindi pa rin natutugunan ang pinakamalaking hamon, ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda. Sa kabila ng deklarasyong ito ng soberanya, hindi pa rin malaya ang ating mga mangingisda na makapangisda sa sariling karagatan. Ang mga Chinese naval ships ay patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea at hinaharangan ang ating mga mangingisda at barkong Pilipino mula sa kanilang hanap buhay. Kumbaga, nananatili pa rin ang kontrol ng China sa nasabing teritoryo sa kabila ng ating pag-assert ng ating mga karapatan. Masakit isipin na may mga batas tayo na kinikilala ang ating karapatan sa West Philippine Sea, ngunit tila walang sapat na proteksyon mula sa Philippine Coast Guard upang ipatupad ito. Wala ring hakbang ang ating pamahalaan na magbigay ng aktibong presensya o mag-deploy ng mga assets sa lugar na iyon para protektahan ang ating mga kababayan. Ang epekto nito ay isang malinaw na kawalang laban na pabor sa China, kung saan tila ang Pilipinas ay nasisilaw sa diplomatikong hakbang, ngunit walang konkretong aksyon sa pagsuporta sa mga mangingisda na nakararanas ng tunay na mga panggigipit. Bagaman mahalaga ang mga batas na ito sa pagprotekta sa ating karapatan, hindi ito sapat kung wala ring konkretong aksyon ng pamahalaan upang ipatupad at protektahan ang ating teritoryo. Kung walang mas maayos na implementasyon, nagiging simboliko lamang ang mga batas na ito at hindi epektibong solusyon sa paggiit sa ating mga karapatan. Kailangan ng isang malinaw na estratehiya at sapat na suporta mula sa gobyerno upang siguraduhin na hindi na mababaliwala ang ating karapatan sa sariling karagatan. Mainam ang mga batas na ito bilang isang hakbang tungo sa pagtindig laban sa China. Gayunpaman, hanggat walang aktibong proteksyon sa ating mga mangingisda at mga Pilipino sa West Philippine Sea, mananatiling walang bisa ang mga deklarasyong ito. Ang bawat Pilipinong mangingisda ay nararapat lamang na magtamasa ng kalayaan sa ating sariling karagatan at umaasa tayo na ang gobyerno ay magpupursige na hindi lamang batas kundi ang konkretong aksyon ang magbigay ng proteksyon sa kanila.